Tatanggihan mo ba kung bibigyan ka ng dalawang kababata na umaapaw ang kagandahan, umaapaw ang kaseksihan, umaapaw ang kalakihan ng harapan at likuran, at ang bida ay umaapaw sa kamanyokolan? Yan ang kakaharapin ng ating main character ngayon sapagkat dalawang naglalakihang dalaga ang magpapasaya sa kanya sa araw-araw. Si Oni-chan ay galing sa kanyang part-time job at nadatnan niya ang kanyang dalawang kababata sa kanyang bahay at naalala nitong bigla na sobrang cute ni Ayane noong bata pa sila. Subalit ngayon ay sobrang hot na nito dahil meron na itong dalawang naglalakihang papaya sa kanyang future. Naisipan ng ating bida na maligo na lamang subalit bigla itong nagulat nang biglang pumasok ang dalawang babae at tinanong siya ni Ayane kung bakit daw ito naliligo doon para sa kanya ang tubig na nasa banyera. Wika ni Katone ay naglalaman daw ang tubig na nasa bathtub ng isang mamahaling bath salt at nang malaman ito ng bida ay nakaisip ito ng kalokohan at sinabing maluwang pa naman daw ang space ng bathtub at nangaasar palalo dahil maganda raw sa balat ang bath salt na nilagay na Ayane sa tubig. Subalit ang hindi alam ng bida ay may mga suot na swimsuit ang dalawang babae at nakita niya ang naglalaki ang Mount Pinatubo ng Zambales at Mount Mayon ng Albay. Sobrang titig na titig ang ating bida sa dalawang bundok na ito dahil sobrang laki na raw talaga ng pinagbago ng kanyang mga kababata at sinabi ni Ayane na si Katone na daw ang unang lumubog sa bathtub dahil kailangan muna niyang basain ang kanyang buhok. Pumunta na si Katone sa bathtub kung nasaan ang bida at sobrang pinagtataka ko talaga dahil malaki naman ang space ng bathtub bakit pa siya doon umupo kung saan malapit sa batuta ng tanod. Pinapakalma ng bida ang kanyang sarili dahil lagi naman daw silang naliligo noong mga bata pa lamang sila at kahit gaano daw kasarap sa pakiramdam ang tinapay sa kanyang harapan ay hindi raw siya dapat magpadala dito. Alis na dapat si Katone sa bathtub dahil medyo nahihiya na ito sa kanilang eksena, subalit nang tatayo na ito ay hinila naman siya ng ating bida at napaupo itong muli. Hinahawakan ng bida ang naglalakihang papaya sa kanyang harapan at wala namang magawa dito si Katone at doon ay bigla silang tinanong ni Ayane kung ano raw ang ginagawa nila at sagot naman ni Katone ay tinuturuan lamang siya ni Oni-chan ng mga stretching subalit ang totoo ay ibang stretching ang ginagawa ni Oni-chan. Wikang muli na Ayane wag daw masyadong maglikot ang dalawa dahil maraming tubig ang matatapon sa bathtub at doon ay sinabi ng bida na tulungan daw siya ni Katone sa kanyang gagawin. Natapos nang magugas ng buhok si Ayane at pinapausog si Katone dahil siya ay magbababad na din sa bathtub at nang sumakay si Ayane sa roller coaster ay naramdaman ng dalawa na tila ba pumasok ang batuta sa kuweba ng Sagada. Wika ni Ayane ay sobrang sarap daw sa pakiramdam ang maligo sa bathtub subalit nakapag-decide ito na siya ay aalis na dahil mamaya na lamang daw siya magbababad sa pagligo. Humingi ng sorry sa Oni-chan at sinabing hindi niya daw pagsisisiyan ng kanyang gagawin dahil sobrang cute daw ni Katone at pagkatapos nun ay nangyari na ang dapat mangyari. Wika ni Katone ay hindi niya raw maintindihan ng kanyang nararamdaman at sagot naman ni Oni-chan ay malapit na raw siya sa katotohanan at pagkatapos nun ay narating nila ang langit na walang hanggan gamit ang sasakyang pangkalawakan. So hanggang dito na naman muna ang ating anime recap at kung gusto mong magkaroon ng mga